ko pong masayang na masyadong oras. Okay? So by the way, ako po ay isang empleyado before. So engineer po by profession. Okay? Galing po ako sa Bicol. Marami rito kanina, nagche-check po ako ng ating mga kung saan nanggaling. Marami akong taga Bicol, no? So Kapalche, no? So ang magulang ko po grade 5, grade 6. So kung magsasaka po kami doon, mangingisda kasi sa isla po kami, nag-aabakap po kami. So yun po yung magulang ko po, hindi ko nakatapos ng pag-aaral. So kami po 1986, tanda ko pa, no? Nang kami po makipagsapalaran sa Metro Manila. So since hindi ko nakapag-aral ang magulang ko, so papa ko po ay helper sa construction. Okay, marahil yun din yung naging reason bakit ako nag-engineer, no? Mama ko labandera. Lima po kaming magkakapatid, ako po yung panganay. So, doon ko po nakita na talagang totoong may Diyos. Alam niyo po yung buhay na talagang sobrang hirap. Lumaki po kami sa hirap, gumagabay sa mundong ito. Basta't nasa't manglandas ka lang at nangangarap ka lang. Okay, so nakapag-asawa po ako. Single parent naman po yung magulang ng misis ko. From Bicol din po ito. Ayan, so medyo buho ako ng konti kasi naabutan ho ng ulan. Okay, kanina ho kasi malakas ang ulan sa Cavite. Kaya ho medyo lagi tayong inom ng tubig, no? So ayun po, no, po single parent po yung mother niya. So nakapagtapos din po yung misis ko ng pag-aaral, accounting management. Dati naman ho siyang manager sa job. Yung aming buhay before. So alam niyo po, no, nakag-engineer at ako po ay naging empleyado kasi yun naman talaga ang reality kasi laking squatter, 14 anyos na nagtatrabaho na. So ang thinking ko talaga is makapagtrabaho, magkaroon ng magandang posisyon sa isang company. Awa po naman ng Diyos, na-bless kasi naging project engineer po ako. Pag-usapan lang natin yung buhay, no, ng isang empleyado kasi malaki kasi ang magiging factor nito, okay, para sa magiging decision po ng ating mga guests. At the same time, kung mayroon pa ho rito na talagang empleyado, no, so papakita ko lang sa inyo at para lang at least yung ma-open mind kayo doon sa para ma-maximize natin yung mga libreng natin, no. So 24,005 to eh. Pag binawasas po ng tax SSS PhilHealth yung mga deduction, no, nakapag-uwi po ako ng 8,000. So real talk, 8,000 every 15 days, katapusan, you can survive. Tama po. At dalaga. Kaya lang nagkataon po, may pamilya ka, okay? At meron kang expenses katulad ng pamasahe kasi dito ho sa Manila, okay? Marami kasing taga-probinsya tayong mga guests, no? Na sometimes yung trabaho nila, pwedeng lakarin, pwedeng buti nga ngayon, uso na yung motor eh. Noong panahon namin nung mga 2,000, wala pa akong masyadong motor noon. Okay, so yan po. Pagkain, upa sa bahay, naka-housing loan po yung bahay namin. Tapos yung ilaw at tubig, tinitipid po namin yan. So mapapansin po ninyo, no, basic yung ginawang computation natin, 6,000 yung lumalabas na expenses. At itong expenses na to, hindi pwedeng hindi mo i-consider kasi tingnan nyo po, pamasahe, pagkain, upa sa bahay, ilaw at tubig. So talagang priority yan sa expenses mo. Eh nakapag-uwi lang ho ng 8,000. So 2,000 yung natitira sa budget. Medyo mahirap kung i-analyze mo, nasa Manila ka, tapos 2,000 yung natitira sa sahod mo. So doon po natin marirealize na another thing, gumalaw na naman si Lord kasi nakasurvive kami ng more than 8 years eh. Na ito po yung buhay namin. Pero gumagawa po ako ng sideline kasi padre di pamilya, sanay naman sa hirap. Ako po ay nagta-tricycle sa gabi. Yung para kumita ako ng additional 100 pamasahe, pagkain, 200 po yung target ko. Para hindi ko na hinihingi kay misis. Yun po yung dati kong buhay. So masipag ako. Hindi lang ako pasipag ako yung sobrang sipag, ako ay sobrang tiyaga. Kaya lang at the end of the day, at the age of 30, 8 years po sa ganong sitwasyon, ako po ay nagkasakit. Kasi siyempre inabuso ko po yung katawan ko eh. Ramdam ko naman sa sarili ko, yung kung i-check ko po yung oras ko, halos wala na akong tulog. Okay, kasi alas 2 ng madaling araw, ako po eh, nagmamasada pa. So ayun po, nagkasakit po ako, gustuin ko magpilitin, pero ayun po, medyo bagsak ang katawan natin nung time na yun. So yung misis ko po, naglakas ng loob. Siya po ay yun po, nag-apply po sa abroad. At sinuwerte naman, nakarating po siya ng Hong Kong bilang domestic helper. So kahit pa paano po, laking tulong kasi hindi ho, habang nagpapagaling ako, may naghahanap buhay po. So 33,000 ang sahod niya sa Hong Kong. So para ho yung nawala sa sahod ko, naibalik niya. So we can survive again. Kaya lang the problem is yung pong mga bata. Tapos nung bumalik na ako sa paghahanap buhay, ang hirap po no, yung mga bata nasa bigyan ng ko na sa magulang ko, nasa kapatid ko.
alam niyo po yung sitwasyon na parang bumuo. Tato pa, sinubok pa ho kami ni Lord. Kasi syempre hindi naman lahat po ay siniswerte, no? Kaya nga ho, 5 years lang yung misis ko, napauwi po siya nung kanyang pangatlong kontrata kasi napagsilosan po siya nung kanyang among babae. So, naka-experience po siya ng maltreatment. So, hindi ho maganda sa experience. Nagkasakit din ho ang misis ko. So, pagbalik niya rito, may sakit. So, ayun, alam niyo po, no, yung buhay. Parang ano, no, parang laging may question. Pero sabi ko nga po, no, po nung naging Kristiyano kami, so na-realize ko na lahat ng bagay may purpose, okay? So, grabe po, no? So, pinapakita ko lang sa inyo, no? Kasi magkakaroon ng transformation yung buhay. Base kasi yan, okay? Doon sa mag-issue natin. So, alam nyo po, reason why, kung bakit po kami nakakita ng opportunity, hindi man namin siya alam, pero pinilit po naming aralin kasi feeling namin makakatulong po para magkaroon po ng ng magandang, alam niyo yun, yung mababago man lang yung sitwasyon ng buhay namin. Okay, so 2006 we start po yung journey ng klase ng negosyo. Pero before that, okay, so pakilala ko lang sa inyo na no. So my mentor is Brother Boss Sanchez. So po yung talaga naghubog sa amin spiritually at the same time sa negosyo. So guided po kami ng Holy Spirit nung ginawa po namin yung negosyo. At meron akong isang verse sa Bible na every now and then pinanghawakan ko lang siya. Kaya sabi ko nga kahit anong maran ko, gusto ko makita yung sarili ko. Okay? Dito po sa verse na to, no? Ayon sa Jeremiah 29 verse 11, no? Ito most readable to na verse sa Bible, yung for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Yung kasing plano ng prosperous life, okay? Sabi rito, not to harm you, yung naranasan pala namin, masakit, tama, bilang tao. Pero meron naman kasi siyang meron naman hangganan Nakuha niyo po? Ang maganda rito yung sinatawag na give you hope in the future. Plans to give you Binibigyan tayo ng pag-asa sa future. So nakita ko noong 2006, hindi pa naman tapos ang future noon I'm only 30 years old. So ibig sabihin, hindi pa ako 40, hindi pa ako 50, hindi pa ako 60. At ang future ko ay 5 years or 10 years from now. So nakakita ko ng pag-asa. So I pray to God na sabi ko, Lord, okay, hahawakan ko yung pag-asa na sinasabi mo. So alam niyo po, no, katulad ng karamihan sa atin, na-invite lang din ho kami sa ganitong klase ng negosyo. Sa part ko bilang engineer, siyempre hindi naman basta-basta mawawala yung pride ng isang tao, lalo na kung nakapag-aral ka. So masyado kong inaanalisa. Okay? Minsan parang nagiging exaggerated na may yumaman, janitor, tricycle driver, fishbowl vendor. Pero sabi ko sa sarili ko, what if totoo? No, ako'y nakikinig pa lang. So ang maganda lang dito, hindi ko pinabayaan ng Panginoon na hindi ko makita yung katotohanan. So nung meet ko pero nagsalita at naging successful, isa lang ang pumasok sa isip ko Sabi ko sa sarili, kung nagawan, kaya ko rin gawin. Okay? Kaya lang sometimes, yung prinsipyo, ang ginawa ko, inaral ko siyang mabuti. Kung nagawa niya, aaralin ko kung paano niya ginawa at gagawin ko yung ginawa niya para yung resulta niya maging resulta ko. So alam niyo po, binaba ko yung pride ko, tinanggal ko yung pagiging considered ko as janitor, ako yung tricycle driver, ako yung fishbowl vendor. Ayun po, ginawa ko yung part nila. In-explore yung sarili ko sa ginagawa nila. So alam niyo po, hindi po ako nagkamali. So ibig sabihin, lahat ng bagay, maniwala lang po kayo. At umpisahan niyo lang gawin ng may puso. Kasi sabi nga, when you love what you are doing, you will be successful Kaya lang syempre, palaliman kasi tayo ng ng tinatawag nating hugot no, sa ating kapanahunan. Yung reason, dahilan, bakit mo siya gagawin. Ako po, simple lang. Naranasan ko na 5 taon hiwalay sa misis, nagtatrabaho siya, ang mga anak ko hiwa-hiwalay. Naranasan ko na yung buong buhay ko, puro trabaho hanggang alas 2 na madaling araw. Naranasan ko po na panahon na sobrang hirap na hirap kami. After ng church, nagsisimba po kami na mag-asawa pa yung family. Tapos alam niyo po yung panahon na pagkatapos ng simbahan, makikita ng anak mo yung Jollibee. Tapos magtuturo siya ng Jollibee na hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo sa anak mo. Na wala namang kaalam-alam yung anak mo, ang gusto lang naman niya is mag-Jollibee. Magkakatinginan kami mag-asawa. Okay? Sabi ng Miss Gus, kasya pa. Alam niyo, pagpasok namin sa Jollibee, o-order kami para lang sa anak namin. Tapos kami mag-asawa, nagkikwentuhan. Alam niyo yung ganong experience na halos gusto mo pero wala kang choice Hanggang doon lang Alam niyo yung grabe alam niyo experience na gano'n na panghawakan mo yun
nung nakita ko po, ang dami kong experience na alam nyo, inilagay ko sa puso at isip ko na yun po yung nagiging dahilan kung bakit talagang ginawa ko po itong negosyo na to. O, kwento ko lang sa inyo yung naging journey ko, no, sa ganitong klase ng negosyo. Kasi 2006 pa ako nag-start sa ganitong klase ng negosyo. Okay, so yun po. So maliit po yung bahay namin before. Ito po ay resulta nung sipag ko bilang engineer at bilang OFW ni Mrs. Nakita nyo yung difference? Kapag si Lord na yung kumilos sa buhay mo, dahil naging negosyante na kami, binigyan na kami ng tamang opportunity ni Lord. Alam niyo mo, 2 years lang after 2 years yung isang bahay, nagkaroon po kami ng additional na 2 unit, then renovate ko po siya, pinaayos ko po siya. Ayan po yung hitsura niya ngayon. So grabe po. Tapos yung mahal na mahal naming magulang na alam niyo po before, ultimong pambili po ng paracetamol, magmi-message yung aking magulang, anak, masakit ang ulo ko, may trangkaso ako, pahingi naman ng pambiling gamot. Alam niyo po na talagang pag nagbigay kami ng pambili ng gamot, ang kailangan namin magsakripisyo. Kailangan ko hindi kumain ng kalahating araw kasi naibigay ko po sa magulang ko yung budget ko sa pagkain na pambili ng gamot. Nararanasan po namin before yan. Yung biyanan ko, tanggap ko na yung mga sinasabi niya tungkol sa akin. Alam niyo, yung sasabihan ka ng hindi, grabe na hindi sinuwerte yung anak niya dahil ako yung napangasawa. Tanggap ko po lahat yon. Kasi alam niyo po yun yung totoo eh. Pero alam niyo po, grabe si Lord. Problema na gumawa siya ng way para malutas. Dahil sa negosyo na to, nabilang ko po ng bahay yung magulang ko. Pangarap kasi nila yan eh. Tapos yung biyanan ko po, nabilhan ko rin ng bahay. So grabe po yung blessing. Sabi ko nga, wag lang kayong maiinip. Dati po nagko-commute. Ang hirap, Cavite, MRT, nakikipaghabulan ka pag medyo na-late ka, nakatayo ka. Pero ngayon po, may sasakyan na pinahiram si Lord. Alam niyo po yung mga ganong idea. Ngayon dati, namumroblema ka, nangungupahan. Ngayon po, nagpapaupa ka. Binabaliktad talaga ni Lord yung mga bagay. Dati po, ako bilang engineer, EI Corporation, kami po yung gumagawa ng mga building, mga SMDC, no? Yung mga condominium. Habang gumagawa po ako, binabasa ko yung plano. Simple lang, minsan napapapray ka din, no? Lord, pwede bang makahingi kahit isang unit? Pabiro ko sinasabi kay Lord nung ako po ay engineer. Alam niyo po, grabe, may 2 unit po kami ngayon sa Tagaytay na naka-Airbnb. Tapos may 3 unit po kami sa Manila. Grabe po. Tapos alam niyo po yung time na nag-aaral kami ng Mrs. Ako po ay TIP Manila sa Quiapo. Si Mrs. naman po ay PSBA sa Recto. So alam niyo yung mga eskwelahan na yon, hindi naman natin sabihin pang mahirap, no? Pero talaga yun ang katotohanan. Magkano lang ang tuition sa TIP? Afford na afford yan kahit ako ay nagko-construction. Alam niyo po, minsan nangarap din kami mag-asawa na alam niyo, makatapak man lang sa Lasal. Kasi yun yung iniidolo naming eskwelahan. Ako nabigyan sana kami ng pagkakataon. Gusto ko makapag-aral sa Lasal, Ateneo, mga UST, no? Pero alam niyo po, narinig ni Lord yung prayer. Hindi man sa aming ginawa, pero yung anak ko po is nakagraduate po ng Lasal, Manila. Grabe po, no? Grabe yung blessing. Kaya sabi ko nga po, minsan, kailangan lang natin pumapit din sa kanya. Tapos sometimes, gumagawa talaga siya ng opportunity base po sa gusto natin sa buhay. Inom lang po ako ng kape. Ayan po. So, mayroon akong 3 anak na babae. Tapos yun, we are so blessed kasi kala ko hindi na kami makakabuo ng babae. Ng lalaki, no? So 3 babae po. Kaya mga video, swerte rin daw sa negosyo, no? Naniniwala ba kayo to? Parang totoo, no? Kasi alam nyo po, parang, sabagay yung sipag tiyaga, yun ang puhunan namin eh. Tapos sentro po ng buhay namin is si Lord. So lagi pong humihingi ng gabay at patnubay sa kanya. So alam niyo po, no, 2019 before pandemic, yung blines po kami, 42 years old si Mrs. Ayun po, blines po kami ng baby boy. So grabe po. So nakumpleto po, may magdadala na ho ng apelyido ko. Ayan. So alam niyo po, walang kang hihingin na hindi bibigay ni Lord. Maniwala po kayo. So ayan, meron na ho ako ngayon mga commercial space, kaming mag-asawa. Tapos pansamantala po, nung panahon ng pandemic, okay, so nag-stop po tayo pansamantala sa ganitong klase ng negosyo, no? Kasi nagtayo po tayo ng mga traditional na negosyo. Kailangan kasi hands-on kapag nagtayo ka eh. Kasi syempre, mamumuhunan tayo ng malaki dyan. So ang ginawa po namin, nagtayo po kami ng laundry business. Ayan. Isipin nyo, dati pangarap lang po namin to. Sinainggit kami sa mga negosyante. Pero ngayon po kahit papaano, meron na rin po tayong mga negosyo. Okay? So ang maganda po rito, no? Ayan, meron po tayong paggawaan ng mga sabon, dishwashing, popcorn. Lahat po ng mga pwedeng pagkakitaan, yan naman po ay ating pinag-aaralan. Tapos nagtayo rin po tayo ng coffee shop. Ayan, so bartender, inaral po natin yung pagtitimpla ng kape.
grabe po yung blessing, no? Blessing after blessing. Ayan, para lang ma-appreciate po ninyo, pansin po ninyo, no? Ayan po yung aming mga business permit sa mga negosyo namin. So, nakalipas po yung nakalipas yung mga 10 minutes. Ako nagsasalita. Napansin po ninyo yung paano gumalaw po si Lord sa buhay ng isang tao. Nakita niyo yung umpisa, nakita niyo yung hirap, winento ko sa inyong buhay ko when I was 30 years old, winento ko sa inyong buhay ni Mrs. na pagmalupitan sa Hong Kong. Alam niyo po, maybe possible yan ang sitwasyon mo ngayon. Hindi ko man alam, pero yun yung sinasabi ko sa inyo na sinabi po sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Ito po yun, plans to give you hope in a future. Pag-asa sa future. Kapatid, huwag mong panghawakan mo lang yung plano niya, yung promises niya na pag-asa sa future. Ang kailangan mo lang, napakasimple lang po. Kung hingin yung advice ko, kapatid, mangarap ka lang. Ito lang yung puhunan mo. Tapos laliman mo yung dahilan mo. Tapos alam nyo, ang kausapin mo si Lord. Okay? Akong nanaramdaman mo na itong one of the makakatulong sa'yo. Kapatid, maniwala po kayo. Gagalaw po ang Panginoon sa buhay mo. Magiging successful po tayo rito. Yung 5 years mula ngayon, 10 years mula ngayon, okay, na ginagawa po natin ito, alam niyo ko po, hindi po ako magkakamali po sabi nga po, we are all prophet. We prophesize the future na magiging successful tayo sa ating lahat na to. Okay, so ayun, bago tayo mag-umpisa, okay lang. Ito, favorite ko lang ito sabi nga po, when you use the word I am, the next word na ilalagay mo before the I am o after the I am, yun po yung magiging buhay mo. Okay lang, ipatype nyo po, I am successful. I am successful. The most powerful, okay, na affirmation po na pwede mong gawin everyday. I am successful. Okay, I am successful. Ayan po. Sige, pakitype lang po. At start po tayo dun sa ating proper training. So, by the way, 231 participant, maraming salamat po. Ang main advice ko lang po, mangarap po tayo. Mangarap po tayo. Wala pong masamang mangarap. Kasi once na nangarap ka, kapatid, bahala na si Lord gumawa ng way paano mo yan makukuha. Kami po na nangarap before, na natupad ang pangarap, mayroon lang kaming i-advise sa inyo. Ito po, bilang kaibigan, okay? Choose your vehicles to get your dreams. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, kung ikaw man ay empleyado, sige, wala tayong problema dyan. Give your best sa pagiging empleyado. Kung ikaw ay self-employed, may sarili kang tricycle, jeep, technician ka, may taxi ka, do it. Lagyan mo lang ng puso. Ikaw ay negosyante, okay lang. Okay lang po. Kung ano man ang ginagawa mo, nag-resources mo para mabuhay, may bigay mo yung pamilya mo, pangailangan ng pamilya mo, do it po with love. Ang suggestion ko lang po sa inyo, idagdag nyo po ang negosyong networking or itong negosyong ino-offer namin sa inyo. Kasi alam nyo po, pwede po na lahat ng sipag at tiyaga mo, experience mo sa pagiging empleyado, self-employed, sa pagka-traditional mo ng negosyo, pag sinagay mo po ang multi-level marketing, kapatid, idadivert niya, pabibilisin niya ang pagkuha ng pangarap mo. Kasi naniniwala ako na kung ikaw ay nasa multi-level marketing na may puso ang ginagawa mong pagtatrabaho, alam nyo po, grabe po, para kang naka-aeroplano. Ang bilis mong makukuha ang pangarap mo dito. Maniwala po kayo. Okay? So, grabe po. No? So, blessed of the morning po. Ang one of the po is a blessing. Is a blessing. So, grabe po. So, we are so blessed na ginamit po si Chairman Marwin Barro para para gamitin pong daluyan ng blessing. Okay, napakagandang opportunity po. So we are so blessed. So thank you so much, Chairman po. Thank you so much. Galing sa puso naming lahat ng mga Optimians. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo kasi hindi nyo pinagkait na mabigyan kami ng opportunity para magkaroon po ng napakagandang negosyo. Okay? So by the way, sige po, based on my experience, why One of the Lifestyle International? Bakit ko ito ay ino-offer? Bakit ito po kung mamimili ka rin lang kasi marami naman sa labas na choices. Simple lang po. Merong standard procedure na talagang kailangan natin alamin bago tayo papasok sa isang company. So alam nyo po, para makita mo na maglolong last ang isang company, ito yung mga kailangang klasifikasyon. Okay? Number 1, dapat ang produkto ay highly consumable. Grabe po, based on my experience, nagkakaubusan po ng product. Dahil unang-una talagang tinatangkilik ng tao. Unique selling proposition, hindi po siya pwedeng gayahin. Kasi unang-unang patented sa atin at tayo po ang gumagawa ng product. Value
value for money, affordable siya kahit anong estado mo sa buhay. Grabe po, yung tatlo na yan, kapag meron po ang isang kumpanya, maglo-long last po yan. Okay? So, pakilala ko po sa inyo si Chairman. No? Si Chairman po kasi napakasimpleng tao. Okay? So, we are so blessed kasi unang-una, okay, si Mr. Marwin Barro po is a nurse by profession. So, medical practitioner siya. Advantage po natin yun kasi ang produkto po natin ay pangkalusugan. So, ibig sabihin, since pangkalusugan po ang produkto natin, okay, malaki ang maitutulong ng experience niya po sa negosyo natin. Okay, meron siyang 20 years experience sa pagninegosyo. So, alam niya pong i-handle, okay, ang negosyo natin. At ang maganda sa kanya po, based on his experience po, no, ang dami po niyang mga negosyo. Okay, so isa po sa mga talaga nagpataas po ng kumpiyansa ko, confident ko dito sa kumpanya na to kasi ang kumpanya po natin ay may sariling manufacturing. Hindi susugal ang ating chairman, okay, na maggagastos siya ng milyon para sa manufacturing ng sariling produkto kung wala po siyang planong maging long last. At napaka-competitive po ng ating produkto. Quality talaga siya. Okay, so ang maganda po, pag pinag-aralan po natin, si chairman po ay may iba't iba ring negosyo na connected po sa ating company. So tayo po yung gumagawa ng product, tayo rin po yung nag-i-import ng mga raw materials, atin din po ang logistic, meron din po tayong real estate na isa sa mga back-up business ng company natin. So meron tayong sariling brand ng Kabaro Coffee, okay? Meron tayong franchising services at nakaka-amaze kasi meron tayong si Chairman po ay nagmamay-ari ng isang napakalaking resort po, okay? Yan po sa Namanday po, Namanday Resort, no? Ayan, halos kalahati, kahit yung buong isla po ata ay pag-aari niya po. So nakaka-amaze kasi unang-una, pag na-meet mo, napakasimple, nagipagkwentuhan, nagipagbiruan, alam nyo po, nag-a-advise kung paano maging successful sa buhay, hindi po niya pinagkakait. So we are so blessed na actually po, hindi ko hindi ko baga ang hirap ipakilala sa inyo basta nako tamang tao, parang ganoon na lang. Okay, kompletong tao, parang ganoon lang ko yung ko po. Ayan po. So ito po ang ating office pala, nasa Quezon Avenue. Ma-miss ka kasi napakaganda, no? So ako nga po ay 2006 nasa networking na. So nakita ko, bagamat this is my second company, okay? So ibig sabihin, pero syempre, marami rin tayo na napapasok na company before, pero hindi naman tayo sumasali, okay? Nag-observe lang tayo kasi part ng trabaho ko yun as a trainer. So nakikita ko na, nung nakita ko po yung office ng company, sabi ko grabe ito. May future talaga yung company kasi napakaganda po ng office. Okay, hindi ko basta-basta. Tapos isa sa mga nakita ko itong branches. Ang branch po kasi pag-aari ng company at naikot ko po ang Cebu, Davao, Cagayan de Oro at Iloilo. At so amazed kasi ang lalaki. Ay grabe po. Ako nga po nagulat kasi nagtanong po ako sa mga empleyado, no? Kung magkano po yung renta. Nung nasabi po niya 150,000 a month, sabi ko grabe. Iba ito, no? Iba itong may-ari na to, no? So, malaki kasi yung future ng company, tapos yung mga mission kasi niya, tapos yung mga planning niya, isinaalay niya na eh. Okay? So, maganda po, ayun. Tapos meron ho tayong 125. More than na to eh, na mga mega center. Ito naman po yung mga nagtiwala ng mga distributor na magtayo po ng mga mega center, no, para sa availability po ng ating product. So from Luzon, Visayas at Mindanao po is available po ang ating product. So advantage natin yon kasi unang-una, yun yung kailangan natin yung availability ng product. Ito yung good news. Alam niyo po ito good news. So bakit? Tingnan yung history ng company. Okay, so we start from 2018 soft launching. Okay, so pinakilala po ang product. Alam niyo po ang daming testimony nitong first 2 years natin. So nag-launching po tayo ng 2019. Pandemic, hindi inaasahan pero lalong nag-boom po ang product natin. Pagamat direct selling kasi nga po wala masyadong network room time na yon. Okay, so 2022 bumalik po ang face-to-face. So okay, balik po ang mga nagne-network. So 2023, so kung network po ang pag-uusapan, nasa 4 years pa lang tayo. So nasa pioneering stage po. Okay, ang multi-level marketing company natin. Bagamat the direct selling is parang 7 years na po ang ating product. So ang maganda po, hindi pa tayo nahuhuli. Hindi pa tayo nahuli kasi may mga kumpanya sa labas na stable pero 20 years old na siya. More than 20 na po. So ang maganda sa kanya, okay? So tayo po, nasa 4 years pa lang po ang multi-level marketing at 7 years pagdating sa direct selling, pagdating po dun sa product. Kaya sabi ko nga po, kung sasabay ka, okay, for the next 5 years, ma-appreciate mo po ang ganda po, okay, ng future ng company na to. Tuloy-tuloy lang tayo, no? So legalities and permit, siyempre po,
Ako po ay yan po yung unang tinignan natin. Okay? Kasi hindi naman tayo yung klase ng tao kasi unang-una credibility wise, kakausap tayo ng tao. Siyempre gusto natin legal po yung ating tinatrabaho. Okay? So ang maganda sa kanya, ang advantage natin pagdating sa product, so naka-FDA po. So we have a license to operate at ang maganda naka-CFR yung mga product. Yung individual product natin is may mga papel po ng BIFAD. When we say CFR, by the way, Certificate of Product Registration. Ito po kasi yung kailangan once we ship o napapadala tayo ng mga product sa abroad, ito po yung i-attach nyo dun sa inyong mga bagahe, dun sa inyong kahon. No? Importante po yan kasi yan yung chine-check po sa custom. Okay? So halal approved tayo. Minto sa ibigyan ko lang kayo ng kunting idea about halal approved. Ito po ay napaka-simple lang na idea. Ito po ay ibig sabihin, ano po tayo, natural ang pagkakagawa. Tapos ito gusto maganda, no? Nakanapdak tayo. When we say nakanapdak na po, ang ibig sabihin po nito ay approved na po tayo sa Africa. Parang counterpart kasi ng BIFAD eh. Okay? So yun po yung maganda sa atin. So we start na po na nag-open na rin tayo sa Nigeria. So alam nyo po yung market natin for future purposes, grabe po. Grabe po. So national award, di ho mabilang. Of course, kasi una nagpe-perform talaga yung company, including the product. So meron lang ho akong isang masyadong i-elaborate lang itong award na to. Itong Super Brand Worldwide. Kasi when we say super brand kasi, mapansin po ninyo, no? Ang super brand kasi is napakagandang pag-usapan kasi pagdating po sa product, okay? We considered na kapag may super brand po yung iyong product as quality wise, ito po ay pumasa sa as quality. Ibig sabihin, yun po yung isa sa mga advantage ng product natin is lahat po ng product natin is naka super brand. Yun po yung may pagmamalaki natin. Okay? Tapos ang maganda, trend ng pagninegosyo po ay kalusugan. So napakaganda na kung ikaw po ay magnenegosyo, mas maganda yung negosyo mo nasa wellness eh. Kasi pag nag-aralan nyo po yung mundo ng negosyo, no, ng business, no. So number one pa rin syempre yung firearms. Kaya lang hindi naman tayo pasok doon kasi Amerika po yung gumagawa doon. Tin oil. Wala naman po tayong oil. So Middle East po yun. So pangatlong way of business talaga is eto po. Wellness product. Is $1 billion industry na po ang wellness. Kasi siyempre, mapapansin naman po ninyo, no, ang kalusugan, napakalaking part kasi ito sa pamumuhay ng isang tao. Okay? So, ang maganda, trend ng negosyo, yung negosyo natin, nasa kalusugan, wellness, okay? So by the way, ang team po natin is prevention is cheaper and better than cure. Kasi unang-una, food supplement po ang ino-offer natin. So when we say food supplement, medyo ang concern talaga niya is prevention. Okay, so yun po yung maganda. So by the way, sabi nga, good health is the best wealth. Hindi naman natin masyadong bigyan ng pag-usapang masyado kasi lahat naman tayo naniniwala na ang kalusugan ay kayamanan. Na po natin yan, na-appreciate natin siya. Kasi marami po tayong kakilala na may pera, mayaman, may kakayahan. Okay, na bumili ng hospital, kumuha ng malagaling na doktor, pero nung nagkaroon po ng sakit, wala pong nagawa. Okay, wala pong nagawa ang kayamanan. So one of they can help you. Okay, for the benefits po ng good health. O yun po yung maganda sa atin. Okay, so isa sa mga concern natin is yung tatawag nating lifespan, yung haba ng buhay. Kasi as of now, World Health Organization statistic, Philippines, alam nyo po ba na grabe po, ang lalaki 65 years old na lang at ang babae po ay 72 years old. Imagine that one, no? So medyo ano na siya, no? Kasi pag pinag-aralan mo yung 65 years old, ito yung time na yung anak mo is, marahil, this is the time na parang nag-uumpisa pa lang magpamilya. So ito yung time na makikita mo yung mga apo mo, marahil elementary, high school, pero yun po eh, hanggang doon na lang yung buhay ng tao. Before, hindi ko masyado itong binibigyan ng pansin. Kaya lang, siyempre, minsan mapaisip ka din eh, kung totoo ba siya o hindi. So nakita ko yung reality, tinan nyo yung reality, no? Rudy Fernandez, Francis Magalona, ginamit lang natin yung pangalan nila kasi just to give you just to give you yung reality na talagang pwede mangyari to kasi ito, 65 years old, lifespan, pero sila po kasi 55 years old lang. Imagine that one, may pera, di ba? Kung may sakit man, sige, St. Luke's ka, may pera eh. Okay, may kakayahang magpa-opera, magpa-treat sa ibang bansa. Pero alam niyo po, yan po yung sinasabi natin na napaka-importante po ng kalusugan. O Isabel Granada po, 42 years old, sa babae naman. Hindi ho umabot ng 72. Alam niyo po, no, pagbibigyan natin ng pagkakataon na pag-isipin, totoo siya. Tapos ang masakit na katotohanan, binigay naman yung information for prevention. Kabi nga rito, no? Ito yung information ng World Health Organization. Bakit siya nangyayari? Bakit siya umiksi? Sabi sa kanyang statistic, no, 90% of premature death ang dahilan po ay sakit. So alam mo, na ang dahilan nagkasakit kaya maagang namatay. Premature death eh. Hindi na papanahon. So anong gawin mo? Iwasan mong magkasakit. So pag-aralan mo yung prevention. Pangalawa, 70% of these deaths are caused by poor nutrition. So nagkasakit kasi bakit?
yung kinakain. Medyo hindi na po nabibigyan ng pansin. Okay, so nagkakasakit because of poor nutrition. So nakita natin, lifestyle are the main cause of death. So lifestyle yung ginagawa natin. So bigyan natin ng pagkakataon at oportunidad yung sarili natin na malaman yung katotohanan. Yun po yung maganda sa ganitong klase ng mga pagpupulong o pagtitraining, no, sa mga ganitong health symposium, kasi nabibigyan tayo ng mga idea, mga information. Pangalawa, ito pong information na to, may top 3 non-communicable diseases kinamamatay ang mga Filipino. Number 1 po, cardio, cancer, diabetic. Mga sakit na malagay ko, common sa atin na talagang tanggap natin, ito yung sakit na malala, ito yung sakit na pwedeng ikamatay ng mga tao, no? So ang maganda lang ito, may isang chairman na gumawa ng isang way para makatulong to lessen them, to prevent them. So maganda lahat ng ingredients ng ating mga product, ito yung concern Okay? Ang mga medicinal qualities ng mga herbs na ginamit natin, maganda sa cardio, sa cancer, sa diabetic. So alam niyo po yung puso nandun Nandun po. So yun po yung magandang ano natin, no? So at the same time, yung lahat ng product natin is pampalakas ng ating immune system. Immune system kasi medyo malalim to Hindi lang ito basta resistensya. By the way, kung palalalimin natin, ang immune system po is our body's built-in doctor. So when we say doctor, built-in doctor, ibig sabihin nasa katawan mo na. Pagkapanganak mo, ayan na yung built, yan, may doktor ka na sa katawan. Ang kailangan mo lang maintindihan, ano yung trabaho ng doktor. Sa literal literal po na kwentuhan, ang doktor gumagawa po ng way para malunasan ang gamot, ang sakit, di ba? Gagamutin ka ng doktor. Okay, magbibigay siya ng idea anong gagawin para magamot ka. So kung may doktor ka sa katawan mo, ibig sabihin ang trabaho niya, gamutin ka kung may sakit ka. Ngayon lang, basic lang po yung trabaho. Built-in doktor siya, nasa katawan mo. Kaya lang magagawa lang po yun ng doktor natin sa katawan kung mapapalakas natin yung ating immune system. So basically, wala naman tayong ibang pwedeng gamitin. Kung pampalakas nila ng immune system ang pag-usapan, gamitin natin yung food pyramid kasi guide to Ang sabi rito, para mo kasi ang immune system mo, may kailangan kang bawasan. Ano yung kailangan bawasan? Sobrang pagkain. So yun sabi, sobra. Kaya siya nakakasama kasi sobra Sobrang pagkain ng matataba, matatamis at maalat. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Maalat. Kung nag-asin ka na, huwag ka na magpatis, huwag ka na magbagong. Parang something ganun lang naman marahil, no? Okay, kung may asukal na, ba't ka pa magsusoft drinks? Parang something like that. At the same time, sabi pa, para mabalanse siya, kailangan natin ng source ng vitamins at mineral. At pinakamagandang source natin is gulay at prutas. Alam niyo, yung gulay at prutas ang pinakamagandang source ng ating vitamins at mineral. So yun po yung nawala sa atin nawala. At dapat nakapag-exercise, nakakaiwas din po tayo saan? Ayan, sa stress, At merong nilabas po, no? Open ito sa internet, social media. Top 10 cancer-causing food. Lahat ng pagkain may mga chemical, preservative, mga pagkain niluto sa matataas na temperatura, cause ng cancer. So, ibig sabihin, may pag-aaral na. So, hanggat maaari, iwasan natin. Kung hindi kayang iwasan, at least wag lang siyang masyadong madalan. So, one of the can help you sa paanong paraan, yung tatlong sakit. Yung cardio, cancer, diabetic, yung medicinal qualities ng mga product natin, yun yung concern natin I-provide sa'yo yung gulay at prutas. Yung discipline, part mo yun Part mo yung pag-avoid, part mo yung pagbabawas, part mo yung pag-exercise. Okay, part mo yun. So, ang kaya lang i-provide sa'yo ni One of the is yung kaya niyang ibigay sa'yo. Okay, so ito yung maganda sa Okay, so ito yung maganda sa One of the, no? So, nag-produce tayo, no? Gumawa po ang company ng tinatawag nating super juice. Ito po, ininom ko kasi medyo naulanan tayo Ayan, timahan tayo ng konti pero wala ito kasi kunting ano lang to. Ako yung bubo. So, ibig sabihin, one of the 15-1 super juice, no? Ito lang advantage natin. Okay, siyempre, we can compare sa ibang company, ibang product. Ang sa akin lang, nakikita ko lang yung advantage kasi unang-una, yung individual product natin, may mga human study kasi yan Meron na siyang pag-aaral. So, ginamit na siya ng iba't ibang company naka-individual po yung paggamit sa kanya at nag-create ng maraming testimony. Ito maganda. Yung 15 magagaling pinagsama-sama. Kumbaga sa NBA, the best all-star, pinakamagagaling So synergistic ang magiging effect niya Pagsasama-samahin yung lakas para dun sa magiging consume. Para dun sa magkukonsume ng ating product. Alam niyo po yun? So ganoon siya kaganda. Sige, bigyan lang natin ng konting idea yung 15 gulay at prutas na ginamit, no? So we start po dun sa tinatawag nating moringa. Ang moringa po basic lang to, no? Ang moringa kasi is malunggay, Tagalog, no? Actually po mabilis lang to, no? Ang malunggay po tinawag na miracle tree. Bakit? 300 sakit kaya na niyang i-treat. Take note the word treat. Ito maganda, okay? Kung meron kayong kakilala, kapamilya, okay? Na mayroong mga, alam niyo, yung mga history po na may cancer lahi. Ito po maganda kasi ang malunggay, no, sa pag-aaral, meron siya phytochemical na kung tawagin ay niacinamide, it can prevent para hindi na mag-develop ang cancer cells ng isang tao.
Imagine that one, pampalakas ng immune system, napakayaman ito sa vitamin C. Kinukumpira sa pitong orange. Mayaman siya sa vitamin A para maiwasan po ang paglabo ng mata. Okay? Napakaganda po nito sa potassium para sa muscle, 2 basong gatas ang protina. Imagine yung malunggay pa lang to ha. Maganda to sa iron kung kayo po ay na mahilig magpuyat. Ang trabaho ay sa gabi, iwas anemia. Napakaganda sa calcium, pang-iwas po sa osteoporosis. Ganun kaganda. At alam niyo po yung medicinal qualities nitong malunggay na to. Napakaganda nito kasi bakit? Alam niyo po ba ito ay napaganda sa mga may diabetic na tao? Nagagawa po niyang mag-control, magpababa po ng blood sugar. Napakaganda po niya magpagatas kasi lactagog siya. At maganda sa may mga problema sa kidney kasi diuretic, nagpapaihi. Maganda rin ho ito para sa pampalakas ng immune system, energy booster, pampalakas. Okay? Ang dami po niyang medicinal qualities, okay? Na pwedeng matulungan ang katawan ng tao. Yan po yung malunggay. Kaya siya ay miracle tree. Okay? No, next po natin. Alam niyo po yung graviola, guyabano. Natural cancer cell killer po ito. Actually may study siya. Ang study niya napakasimple lang po, no? Sabi rito, graviola tree is a miraculous natural cancer cell killer 10,000 times stronger than the leading commonly used chemotherapeutic drug. So anong ibig sabihin? Kinonfer siya. Okay? Kinonfer siya sa laboratory, okay? Pang-chemo treatment o chemo ginagamit na panggamot against guyabano. 10,000 times mas magaling pumatay ng cancer cells. Ang maganda ito, graviola tree selectively hands down and kills only cancer cells. Grabe, no? Grabe po, okay? So maganda, information-wise, makakatulong talaga siya. Okay, so alam niyo po yung mangustin, tinawag siyang queen of all fruits. Grabe po ito. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit sumikat po yung MX3 because of mangustin kasi napakaganda po niya sa kidney. Napakagaling niya sa UTI at anti-inflammatory siya. Ano ibig sabihin ng anti-inflammatory? Lahat ng klase po ng pananakit, arthritis, rheuma, may mga pain ka sa katawan, nagagawa po niyang kontrolin. Kasi grabe po, maganda rin ito anti-cancer. Maganda po ito sa heart, sa brain, at sa digestive system. Maganda rin sa mata. Grabe po itong mangustin. Kaya tinawag siyang queen of all fruits. Okay? So ito po, maganda to. Ini-import ng company natin from Indonesia, buah merah. Red fruit po ito eh. Okay? Ang maganda dito, antiviral. As of now, no, ito po ay ginagamit para ma-prolong ang buhay ng may mga AIDS at HIV. Kasi antivirus siya. So maganda to sa cancer at sa tumor. Ibig sabihin, sa bukol. Maganda rin po ito sa mga na-stroke kasi yung mga barado sa ugat ay kanya pong tinutunaw. Napakagaling po nito. Okay? Pagdating po sa blood sugar, maganda rin po ito increase yung passion and fertility ng mag-asawa. Grabe po itong buah mera na to. Okay? So yun po yung maganda. So ibig sabihin po, no? So shout out ha, 266 na po tayo. Okay? So ibig sabihin, pang-apat na gulay natin is acai berry. Natural vasodilator. Pag sinabi pong natural vasodilator, ang ibig pong sabihin nito, no? Ibig sabihin may kakayahan po siya, okay? Na ayusin, okay, yung sirkulasyon. Ibig sabihin, may heart tayo, di ba? Yung heart mo, may mga nakakonect po na mga ugat doon. Pinaluluwag niya po yung daluyan ng ating dugo. Okay, para po siyang maintenance na natural. So ang maganda sa kanya, napakasimple. Pag paluwag po ng dugo, ano po yung trabaho po ng iba? 'Di ba? Tinutunaw yung mga barado, especially yung bovera, no? So ang maganda sa kanya, heart protector po. Okay? Etong product natin because of etong ating acai berry. Okay? So yun po yung maganda. So pag ako po ay napapatigil, no, kasi may yung mga pumapasok po is naka-mute eh. So ina-mute ko. Ayan, hindi ko kasi siya direct na na-mute. Kaya minsan po napapatigil ako, no. So sige po, ano na ho tayo? 267 na po tayo, no. So ang maganda ho rito, goji berry. Actually po ang mga berry before, nakilala mga berry anti-stress, yung para hindi nakakatulog, anti-depression. Totoo naman siya. Kaya nakilala ang mga berry. So ito pong goji berry, meron siyang specialty kasi magaling po siya sa kidney, magaling po siya sa liver. Actually po, kailangan natin to kasi unang-una, ang kidney kasi, ito yung sa pag-aaral, ito yung talagang, sabihin na lang natin, no, the most exposed sa trabaho. Okay, ito yung workaholic organ. Walang tigil sa pagtatrabaho, kaya ito yung unang bumibigay sa mga tao. Kaya nagkakalat ang dialysis eh. Ito po, itong kidney natin. Ito maganda, no? Ito yung kailangan ng kidney natin. So para ma-prevent natin yung mga ganong klase ng case sa mga dialysis, no? So maganda po ito, kidney liver. Maganda rin ho ito, no? Protects against cancer, okay? Blood sugar, no? At the same time, goji berry, no? Mga berry, depression, anxiety, sa mga hindi makatulog, nakakatulong po ito. Okay, superfood rin po ito, ha? Itong maca, ginseng po ito, hindi siya gulay, hindi siya prutas. Sa family of ginseng from Peru. Maganda sa pag-aaral po ng mga, alam niyo po, no, sa mga hindi pa pinapalad, no, darating pa lang yung blessing ng pagkakaroon ng anak.
So ito po yung maganda sa kanila kasi inaayos ito yung hormonal imbalances, yung mga dahilan bakit hindi magkaanak. Maybe possible, pwedeng may PCOS, myoma, irregular yung menstruation, yung lalaki, workaholic, bumabagsak yung sperm count. So ito po inaayos niya because of maca. Okay, po sumaka. Aphrodisiac ang effect nito, antioxidant booster, fertility, sexual health, inaayos niya. Okay, at the same time, mood enhancer, stamina, endurance, pinapalakas po niya. So para ka naka-ano rito, bayag. Ayan mo yung maganda sa kanya. So grapeseed, of course, vitamin C, vitamin K, napakayaman. Kaya lang siyempre, may part po ang grapes, okay, especially yung seed niya, nakakapagbababa siya ng cholesterol at high blood pressure. Yun ang maganda. Maganda rin siya sa balat. Okay, so maganda sa blood pressure, blood sugar, nakakatulong din siya. At the same time po, anti-aging siya. Makakatulong para tayo po ay bumata. Ito po maganda to, pomegranate, granada. Actually po, no, Deuteronomy chapter 8 verse 8, nabanggit po yung granada doon, mga pagkain ng unang panahon. Kaya pala tataas po ng edad nila, ang haba. Kasi una-una, anti-aging to. Dinidelay niya para hindi madami yung mga cells natin. Okay? So parang yung, alam niyo yun, kung gusto mong maging, you look younger, 10 years or 20 years na bata. Ito po, i-try mo tong product na to, napakaganda niya. So ang ganda niya, yung granada. Napakaganda po dito. So maganda po dito, no, anti-anemic siya. Iwas osteoporosis, ha. So by the way, 40 years old and above na mga babae, no, hindi na kayo nag-absorb ng calcium. So prone kayo sa tinatawag nating osteoporosis. Rumurupok ang inyong mga buto. So bawal ho kayo nagbububuhat, kung kayo nagkakaedad na. Ito good news, kaya kailangan nyo si One Opti because of pomegranate. Okay? Maganda ito sa nag-i-improve po yung ating bone dito. Iwas osteoporosis. Yun ang maganda sa kanya, no? So blood sugar, sexual performance, infertility, anti-inflammatory din. Pag sinabing anti-inflammatory, pain reliever. Okay, so rich in fiber, so maganda po siya. Okay, so dito tayo sa turmeric. Ito naman, hindi natin masyadong kailangang elaborate masyado. Anti-inflammatory, lahat ng klase ng pain. Ang good news po sa luya or luyang dilaw, no? Maganda sa cancer, pampalakas ng immune system, cholesterol, blood pressure, wound healing, antiseptic, analgesic kapag may mga, alam nyo yun, yung tatrangkasuhin ka, at labat ka lang. Papawisan ka na yan eh. Pag pinawisan ka, wala na yan, katalo na yan. So barley, sikat, no? Right? Sikat barley. Okay, grabe po ito. World most nutritious food, super green food kasi ito. Okay, maganda ito sa may mga diabetic, high blood pressure, hypertension, rich in fiber sa digestion mo. Gumaganda rin. Gallstone, gallbladder, maganda rin po ito. At sa cancer po, napakaraming natulungan ng barley. Kaya nga po, grabe pinagkakaguluhan. No? Nakita talaga nila. Kasi before pa ang barley maganda. Etong wheat grass na lang, ito yung napapanahon eh. Eto good news, sabi ko grabe ang talino ni chairman kasi isinama yung wheat grass. Ang wheat grass kasi, okay, superfood na rich in fiber. So ang inaayos niya is yung ating pagdumi digestion. Normal kasi sa atin yung maging irregular yung bowel movement. Sometimes along the way may experience ka ng ganun, constipated, tama? Hindi ka dumudumi everyday o dumumi ka man once a day lang. Tama, ito maganda, inaayos niya yung metabolismo mo. Baka, alam niyo po experience wise, sa mga first time iinom nito, baka ang dumi mo 2 to 3 times a day o more than pa. Kasi bakit ang galing po niyang sa digestion, okay? So maganda siya. So cholesterol, blood pressure, blood sugar, pag mayaman sa fiber, connected po talaga yan. Connected po yan kasi naglilinis kasi siya ng katawan natin. Okay? So detoxification, isa sa mga benepisyo po nitong wheat grass natin. Ito, grabe po. Sinearch ko po kasi ito, yung spirulina. Ako'y natutuwa kasi itong spirulina, the most condensed food. Sabi dun sa research, a little amount ng spirulina, parang kumakain ng isang planggan ng gulay. At nalaman ko, ito po pala ay halamang dagat or lumot sa Tagalog, no? Dahil nagamit ng NASA, yung mga astronaut natin pag lumalabas po sila ng Earth. At sa pag-aaral nila na maganda ito, saan sa allergies, din yung asthma. Maganda siya sa blood pressure, sa liver, blood sugar, cholesterol, sa cancer, nakakatulong din siya. And alam niyo po, grabe po, detoxification ang ginagawa ng spirulina. Maganda rin to sa mga gustong magpapayat. Source kasi siya ng amino acid, so ang ganda ng mga ano niya. So age for depression, ang ganda po nito. Tapos itong pangatlo yung chlorella natin, no? The last one, na gulay at prutas natin. So ito po, maganda siya. Kino-correct niya kasi yung dugo natin, tinutulungan to detoxify. Yung fungi, bacteria, poison the blood, okay, inaayos niya. Highest source kasi siya ng chlorophyll. So maganda, nililinis yung dugo. So parang, alam niyo, tinulungan niyo yung kidney para yung pagdating sa kidney, malinis na yung dugo. Alam niyo yung parang something like that. So grabe po. Tapos additional, respiratory, tinamaan na naman yung asthma, maganda na naman siya. Yung blood sugar, blood pressure, cholesterol. Na alam niyo po, kung mapapansin po niyo, pag pinag-aralan niyo yung 14 na gulay at prutas, including the last one, ito pong stevia. Okay, ano po yung yung inamamatay na sakit, 'di ba? Cardio, cancer, diabetic. Alam niyo, inuulit-ulit lang siya. Lahat ng medicinal qualities pinagtutulong-tulungan yung tatlong klase ng sakit. By the way, sige, kung kwentuhan tayo about stevia. Ang stevia po natural sweetener, itong ginamit nating patamis. Just to neutralize yung lasa. Siyempre, kung ako iinom, gusto ko naman siyempre masarap yung iinom. Ayoko naman na mapait. Kung may pagkakataon rin lang naman.
mas maganda na yung masustansya na masarap. Okay? Ito po, napakasarap, napakasarap. Okay? So, stevia natural sweetener, zero yung carbon niya, color, glycemic index, it can affect. Hindi siya nakaka-affect sa pagtaba mo o paglaki ng weight mo. Ang maganda, pag pinag-aralan mo, maganda sa hypertension, diabetic eh. Anti-hypertensive to, no? Antimicrobial to, antibacterial to. Yun ang maganda sa stevia. At maganda, may kaya siya mag-detox ng mga nicotine sa katawan, lason sa dugo. Para yung addictive po sa sigarilyo, sa pag-iinom, nakaalis po natin, natutulungan natin. So imagine that one, synergistic effect. Pinagtulong-tulungan yung sakit ng isang tao. Paano po hindi gaganda? Plus discipline. Pwede ho talaga tayong makatulong sa mga taong may sakit. Grabe po yung benefits ng natin. So by the way, sige, tuloy tayo. So paano naman siya iniinom? How to use? Kasi sa mga guests natin, siyempre, thinking niyan eh. Thinking niya, paano iniinom? Siyempre, sige po. Mayroon basihan. Ang lagi natin, kailangan natin yung base eh. Kaya nga may mga study siya eh. Okay, so ang base natin, yung oxygen radical absorbent capacity, yung ORAC na tinatawag, ito po kasi panukat ng sustansya. So nagagawa ng sukatin ng sustansya ng gulay at prutas. So malalaman mo, pag may ORAC value ng isang produkto, ibig sabihin, okay, meron na siyang study. So since may study na siya, makukompare mo na yung kinakain mo, makukompute mo na yung sustansya niya. At i-compare mo syempre, doon sa kailangan ng katawan ng tao. Alam mo ma'am sir, simple lang to, no? Para maging malusog ang isang tao, simple lang ang way natin. Prevention-wise, prevention lang, wala mo na tayong sakit. Kailangan may pumapasok sa katawan mo na 3,000 to 5,000 unit ng sustansya. Depende kung ano kinakain mo. Basta sustansya, papasukin mo sa katawan mo. Kain ka ng almusal, tanghalian, hapunan, kung may sustansya yun, enough na yun. Ito, good news, kung sustansya ang pag-usapan. Ito po 15 gulay at prutas. Siyempre, kukumbay natin yung sustansya ng 15 gulay at prutas. Lumalabas sa pag-aaral, 648,000 yung kanyang sustansya. Ang kailangan mo lang 3,000 to 5,000 for prevention. Kaya ito basic lang to, no? Itong isang takip na kapatid is 18,000 unit na. So enough na eh, more than sa prevention. Kaya malaki ang chance, baka kung may sakit ka, gumaling ka na. Nakuha niyo po, inumin mo na umaga at kagabi o mag 3 times a day ka, wala pa rin problema. Okay? So affordable talaga siya. Okay? So ibig sabihin po, yun lang ang kailangan mo. Pero ako, I always suggest, no, matagal na rin tayong user ng one of the, no, yung kalahati ng jigger, kalahati lang doon yung painom mo pag may medyo nang may sakit na. Ang bilis na recovery nila. Kasi 92,000 na unit nun eh. Pero I suggest kung malala ang sakit, inumin mo sa umaga kalahati, inumin mo sa gabi kalahati. Wala naman ho yung overdose kasi gulay at prutas lang yan. So pwede rin ho yun. Okay, maximize mo yung first 7 days. Maximum dosage. Okay, lalakas ang resistensya niya, madidetox siya. Alam niyo po, mababawasan yung mga pain. Ang dami pong mga magagandang mangyayari doon sa user natin. And tuloy-tuloy, disiplina, may pagkakataong gumaling. Okay? So by the way, sige, sa mga kaibigan natin, no, sa mga tender natin na nagsasabi, engineer, hindi naman gamot ang food supplement. Bakit nakakagaling? Of course, ako po mismo personal na nasabihin sa inyo, hindi po ito directly gumagamot sa sakit ng isang tao. We cannot claim. Wala naman nagsasabing gamot to sa high blood eh. Ang lagi po nating naririnig is pantulong. Nakakatulong. Bakit sa ano nakakatulong? Simple lang po. May pinoprovide kasi. 15 gulay at frutas. Kung ito po na-preserve ang sustansya, hindi siya dumaan sa heat process, cold process siya. So ibig sabihin na-preserve yung sustansya dahil unang-una na yung napanatili natin yung pagiging alkaline base niya. So alkaline base tayo kasi bakit? Hindi tayo dumaan sa init eh. Sa hot process. So hindi tayo naging acid. So ang pinoprovide natin sa mga user natin is yung vitamins, mineral, phytochemical, fiber, antioxidant, micronutrients. Actually, ito mga to, kailangan ng katawan mo to kasi bakit? Ito yung talagang magbibigay sa iyo, okay, ng resistensya o pampalakas ng immune system. Kaya lang, ang base kasi dito kailangan natural. Okay, napapasok sa katawan mo. Raw siya, hilaw hanggat maaari. Na-preserve nga natin because of nanotechnology na ginamit ng company natin. So na-preserve yung sustansya ng 15 gulay. So siyempre, ininom mo, ano mangyayari? I-absorb siya ng katawan mo. Ang mag-absorb yan actually yung cells mo. Magiging healthy siya. Matutuwa nga siya eh. Tapos magiging healthy yung tissue mo, magiging healthy yung organ mo. Pag naging healthy yung organ mo, by the way, ano magbe-benefit sa'yo? Yung buong katawan mo, the immune system wise. Kasi healthy eh. At kapag healthy po ang immune system mo, ano trabaho niya? May idea kayo? Ang trabaho niya kasi, ito po trabaho ng ating immune system. Nagre-refer siya ng damaged cells, tissue at organ. So ibig sabihin, nagagawang i-refer yung nadadamage na cells, tissue at organ. Bakit siya nadadamage? Kasi ginagamit natin eh. Tama na-expose kasi yan eh. Sa mga free radicals. Ginagamit natin. Ibig sabihin, habang nagkakaedad tayo, bumabagsak talaga yung ating immune system. Kasi nagagamit natin yung ating mga organ. So maganda, eto good news, okay? Nare-repair siya. O pag na-repair siya, anong mangyayari? Magiging healthy. Pag naging healthy, babalik yung tawang energy. O baka nga bumalik po yung kung gaano kakalakas, no? Ikay 20 years old, yun yung
magiging strength mo kapag gumagamit ka ng mga food supplement na tama ang sustansya. Okay, yun po yung unang benepisyo. Pangalawang benepisyo, iwas sa sakit, prevention. Kasi yun naman talagang ino-offer natin. So by the way, ang sakit hindi kayang iwasan. Bakit? May mga free radicals na pumapasok sa katawan ng isang tao. Okay, na pwedeng mag-cause maging dahilan para ka magkasakit. Ano yun? Free radicals, bacteria. Okay? Fungus, parasite. Ibig sabihin mga ano siya, bakit hindi siya kayang iwasan? By the way, nabanggit ko kasi hindi kayang iwasan. Kasi bakit? Galing siya sa kinakain mo eh. Okay, galing siya sa kinakain mo, galing siya sa iniinom mo, galing siya sa pollution sa hangin. Hindi mo pwedeng hindi kahihinga. Papasok talaga ang pollution sa'yo. Pag mahina ang resistensya mo, edi tatamaan ka na. Kung may asma ka nga, asmahin ka na eh. Ibig sabihin, umiinom ka, hindi naman pwede tubig lang lagi. Minsan napapainom din ng soft drinks, mga kung ano-ano, mga juices dyan, okay? So, ibig sabihin, pwede siyang mag-cause kasi may mga chemical yan eh, may mga preservative yan. Okay? So, ibig sabihin, wala kang choice eh, papasok sa katawan mo yung free radicals. At alam niyo po ba, pag mahina ang resistensya mo, it cause ng sakit. Pero pag malakas ang resistensya mo, simple lang, okay? I-hold niya yung mga yan. At alam niyo po anong gagawin ng immune system niyan kapag malakas? Simple lang po, i-detox lang niya. Sabi nga, toxin are expelled out to the body. So, detoxifying. Yun ang trabaho ng immune system natin. Pag may pumapasok na pwede mag-cause ng sakit, i-detox niya sa pamamagitan ng pagdumi, pag-ihi at pagpawis. Ang ganda ng ginagawa kasi natutulungan natin yung katawan natin para maging healthy tayo. Nawa niyo po idea? Kaya nga nakita niyo yung word, nauso yung word na asymptomatic. Anong ibig sabihin nun? May bacteria na nakapasok pero walang sintomas. Walang ubo, walang lagnat, walang sakit. Bakit? Kayang-kaya ng immune system mo na i-hold yung bacteria na nakapasok na hindi mo na kailangan patayin ng antibiotic. Yun po yung maganda sa kanya. Okay, so yun yung maganda sa kanya. So sabi nga po rito, no? Okay, so one of the makes the immune system is stronger to prevent sickness and diseases. So, ayun po, marahil nakita na ninyo yung reality, ba't kailangan mo to? Para hindi ka magkasakit. For prevention purposes. Ngayon, pag ang tao, walang sakit, malusog, nagagawa, nakapaghanap buhay, nakapagnegosyo, tama? O kung nakapaghanap buhay, nakapagnegosyo, nag-create ng income, tama? Yung income saan ginagawa? Expenses ng pamilya, napuprovide yung pantuition ng anak, pambayad sa ilaw, kuryente, tubig, so gumaganda ang buhay. Tama po? So ibig sabihin lahat apektado pag ang tao nagkasakit. Kaya napaka-importante na pag-usapan natin ang kalusugan. Kasi yan yung pinakasusi para maging maganda po ang hanap buhay o pamilya natin. Grabe po, no? Pero mayroon ako explain sa inyo kasi bakit ang tanong nila, bakit nakakatulong may minsan, no? Sabi natin, marami nga eh. Okay? Na gumagaling kapag umiinom po ng mga food supplement, especially one optic. Okay? Ito po yung tagsagot dyan. Bayaan natin i-justify natin para at least wala tayong masyadong argumento. Kung bakit ang mga food supplement pwedeng makatulong, no? Ito po yung point natin dyan. Sabi ni Hippocrates, the father of the medicine. So, ibig sabihin, when we say the father of the medicine, siya po yung kauna-unahang doktor sa buong mundo, hindi Pilipinas. Actually, lahat ng nag-o-oath na mga medical practitioner, Hippocrates kasi. Noong unang panahon ito yung sinabi niya, let food be thy medicine shall be thy food. Ano ibig sabihin? Bayaan mo na ang pagkain mo ang magiging gamot mo. Pagkain mo ang magiging gamot mo at ang magiging gamot mo yung iyong kinakain. So ibig sabihin, pwedeng maging gamot ang pagkain. At ang pwedeng, okay, let medicine shall be thy food. At ang magiging gamot mo ay yung pagkain. So ibig sabihin, ano to? Pagkain to eh, gulay at prutas to eh, tama? Ang good news sa talino ng mga Filipino scientists na preserve natin yung sustansya ng gulay. Wala na dito yung malunggay, yung sustansya ng malunggay. Wala na rito yung buwamera. Yung sustansya na ng buwamera ang nandito. So ito pagkain na na-preserve yung sustansya. Ibig sabihin, kung sabi rito, let food be thy medicine shall be thy food, pwedeng maging gamot to. Kasi bakit? Pagkain to eh. Nakukuha niyo yung idea bakit may gumagaling? Nakukuha niyo ba? So ang point ko ganito, sabi nung unang panahon, wala mo ng scientist, wala mo ng doktor. Para humaba ang buhay, kumain ka ng gulay. Tama ba? So ibig sabihin, eto gulay. Eto prutas. Pag kumain ka nito, uminom ka nito, ang mangyayari sa'yo, hahaba ang buhay mo. Bakit hahaba buhay mo? Kasi wala kang sakit. Bakit nawala yung sakit? Eh kasi kumain ka ng pampahaba ng buhay. Nakuha niyo po. Kaya huwag kang magtaka. Bakit may gumaling? O, yun lang ang point natin doon. Eh di at least na-justified natin bakit may gumaling. Bakit mayroong nawala ang goiter? Okay? Toxic goiter na pailalim. Umimpis eh. Umimpis. Nawala talaga eh. Okay? O may bukol. Nawala yung bukol. O mga bukol, no? Bakit mayroong mataas ng blood sugar na dapat puputulan na, wet gangrene na? Natulungan natin. Nakita nyo? O bakit may mga pagkakataon at oportunidad na hindi gumagaling na sugat? Gumaling eh. Tama nyo idea? O, tingnan nyo yan, bukol yan ha. O, walang operation yan. O, pinainom lang natin ang product natin. Grabe po, no? O, mga malalang sakit. Di ba? Ovarian, breast cancer. Nakatulong tayo.
We cannot claim na gumaling sila, pero na-extend yung buhay, natanggal yung mga pain. Laking bagay po nun. Laking bagay nun. Okay? So, autoimmune to. 'Di ba? Pinalakas natin yung immune system para at least nabawasan natin yung effect ng ating yung manifestation ng pagsugat-sugat nila. Ay autoimmune 'yan. Alam naman natin ang autoimmune, walang gamot 'yan eh. O bakit yung na-stroke na patient natin ngayon kasama na natin sa negosyo. Nakakapaglaban na yung iba. O imagine that one. O ito 440 ang blood sugar, 'di ba? Disiplina lang. Okay?